Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na sinumang ako'y pinananaligan at di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Ang aking amay patuloy sa paggawa at gayon din ako." Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Dapat ninyong malaman na walang ginagawang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya'y ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawaing ipakikita sa kanya ng Ama at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ng Ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ng aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang tanghali? Magandang simulan po natin ang pagninilay natin sa tanghaling ito sa pamamagitan po lamang ng isang katanungan. Kanino po ba kayo nagmana? Marahil ang madalas nating sagot kung kanino tayo nagmana ay ang ating mga magulang. Ako po ay nagmimisyon sa paaralan
At kapag meron po kaming pinapatawag na magulang, dahil meron pong nagawang hindi maganda yung mag-aaral o yung estudyante, minsan ng mga magulang magtatalo pa yan. Kasi sasabihin sa amin, alam niyo, Father, kaya medyo pasaway yung anak ko, mana yan sa tatay niya. Kaya siguro hindi mataas ang grado ng anak ko kasi mana yan sa nanay niya. Minsan nagtuturuan po ang magulang kung kanino nagmana yung kanilang anak. Pero ang nakakatuwa po minsan kapag oras na ng graduation at ang anak po ay binibigyan ng medalya, binibigyan ng award. Minsan tinatanong ko po yung estudyante, kanino ka ba mana? Naguunahan pa po ang nanay at sa akin po yan nagmana. Kapag maganda ang kasalukuyan ng kanilang anak, naguunahan ng magulang, sa akin po yan nagmana. Kapag pasaway, nagtuturuan sila kung kanino yan mana. Mga kapatid, bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang pagninilay natin para sa araw na ito? Mapapansin po natin sa ating ebanghelyong napakinggan, laging sinasabi ng Panginoon na ang kanyang pagkilos at paggawa ay hindi lamang nagpapatungkol sa kanyang sarili. Bagkus sa kanyang pagkilos at paggawa, laging ito'y nagpapatungkol sa nagsugo sa kanya. At sino ang nagsugo sa kanya? Walang iba kundi ang kanyang ama. Kaya sa madaling sabi, mga kapatid, lahat ng ginagawa ng Panginoon, lahat ng ginagawa ng mahal na pong Jesus Nazareno, ay sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya nga kapag nagpapahayag si Jesus ng parangal o ng pangaral, hindi lang yun dahil sa kanyang sariling turo. Bagkus sumasalamin dito ang turo ng Diyos Ama. Kapag si Jesus ay nagpapagaling ng mga may sakit, kapag si Jesus ay nagpapalayas ng demonyo, yun ay dahil sumasa kanya ang Diyos. Sumasa kanya si Jesus. Sa buhay ni Jesus, sumasa kanya ang kanyang ama. Sa madaling salita, mga kapatid, hindi lumilisan sa buhay ni Jesus, hindi nawawala sa kanyang buhay ang kanyang koneksyon at ugnayan sa Diyos. Kaya nga magandang panawagan yan sa atin, mga kapatid. Sa buhay pananampalataya natin, sino po ba ang sumasalamin? Kanino po ba tayo nagmana? Kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, huwag tayo lamang gumawa ng mabuti dahil naghihintay tayo ng palakpak, naghihintay tayo ng papuri, naghihintay tayo ng parangal. Bagkus kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, ginagawa natin ang bagay na iyon dahil sumasa atin ang Diyos. Sinasalamin natin ang pag-ibig ng Diyos. Sinasalamin natin ang awa ng Diyos. Sinasalamin natin sa ating buhay ang mahal na pong Jesus na Nazareno. Kaya nga panawagan sa atin, mga kapatid, kung tayo ay deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, dapat sa buhay natin nananatili si Jesus. Dapat sa buhay natin nananatili ang Diyos. At kung siya ay nananatili, sa lahat ng bagay na ginagawa natin, ang nakikita ng iba ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang nakikita ng iba ay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ang buhay ng isang deboto hindi dapat nakahiwalay sa buhay ni Jesus. Ang buhay ng isang deboto sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos. Ang buhay ng isang deboto sumasalamin sa awa ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, sa araw na ito, magandang tanungin, kanino po ba tayo nagmana? At sana po ang kasagutan natin, bukod sa ating mga magulang, ang pinagmanahan natin, walang iba, kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil sa Kanya, tayo'y nagiging maawain.
Dahil sa Kanya, tayo nagiging mapagpatawad. Dahil sa Kanya, tayo'y nagiging mapagmahal. Hindi naaalis sa buhay ng isang deboto na salaminin ang Diyos. Hindi naaalis sa buhay ng isang deboto na salaminin ang pag-uugali ng Diyos. Kaya kung ikaw ay deboto, dapat sumasalamin sa iyong buhay si Jesus. Mapagpatawad, maawain, at mapagmahal. Amen.